Paalala po mga pare ko na di porket mataas pa po yung voltahe ng inyong baterya ay goods pa po to dahil hindi lang po voltahe yung kailangan ng ating baterya upang mapaandar tong ating motor. At para malaman nyo po kung ano po yun is panurin nyo po tong ating video. Magbibigay na po ng tips kung paano nyo po malalaman na malapit na po bumigay itong inyong baterya. Napaka-importante po to lalo po sa mga motor na walang kickstarter tulad po nitong ating Honda Click. At sa mga hindi po nakakalam na hindi po voltahe o 12 volts yung binibigay na kuryente nitong ating baterya, kundi yung kanyang stored energy na 6 ampere hour. At yung 10 hours naman, itong 6 ampere hour ay tatagal po siya ng 10 hours bago po siya maubos. So hindi lang po voltahe mga pare ko na 12 volts, kundi yung kanyang stored energy na ampere hours. Para lalo nyo po maintindihan, ito po yung picture at sa picture po ay may makikita kayong tatlong bins na may mga pangalan na volts, amps, and ohms. Yung volts at amps po na yan ay meron po tayo yan sa ating baterya. Yung volts po, ito po yung 12 volts at yung amps po naman is yan po yung 6 amps. So yung ohms naman po, yan po yung resistance ng ating electrical wiring, yung kanyang mga wire. So, ibig sabihin pala mga pare ko, yung 6 amps po na to, ito po yung ating stored energy. So, siya po yung ating electrons na nagpapaandar po ng ating mga electric start motor at nagpapailaw po ng ating mga LED or bumbilya. So, yung trabaho po pala ng ating volts, kung makikita po natin sa picture, siya naman po ang tumutulak ng ating amps. Kaya kung wala po tayong volts, ay hindi po niya matutulak yung amps at hindi po siya makapunta sa ating electrical system. So, importante po ang volts pero napaka-importante din po ng ating amps dahil yan nga po yung ating stored energy. So, makita mga pare ko yung relationship po ng tatlo, yung volts, yung amps at yung ohms. Kaya sabi ko nga po sa unang part ng ating video ay hindi lang po tayo basta-basta magre-rely sa volts ng ating baterya dahil magre-rely din po tayo sa amps o yung pinaka-stored energy ng ating baterya dahil kailangan po natin ay dalawa, hindi lang po pwedeng isa lamang. Kaya para malaman po natin kung pabigay na po itong ating baterya ay hindi lang po tayo basta-basta magre-rely sa ating mga aparato tulad po ng ating voltmeter at itong ating battery tester at kailangan din po natin mag-rely sa ating instinct kumbaga sa ating pakiramdam na itong ating baterya ay bibigay na po pala. At ito yung mga tips ko sa inyo na kung paano nyo po malalaman na pabigay na po yung baterya na hindi na po gumagamit ng mga battery tester at multimeter. Kasi hindi naman po lahat meron ito at sigurado lahat po meron pakiramdam at instinct. Tips number 1 ay mag-rely po tayo sa edad ng ating baterya at yung lifespan po kasi ng ating baterya ay umaabot po to ng 2 to 5 years. So pwede pa pong tumaas sa 5 years kung ikaw ay sinuswerte at maganda po yung pag-maintenance ng inyong baterya. Pero kung madalang nyo po gamitin ng inyong baterya ay aabot lang po to ng mga 2 years. Tips number 2, eto bago po bumigay itong ating baterya, mag-total dead na po siya, ay magbibigay muna po siya ng mga senyales. At yung una po sa kanyang senyales ay physical appearance. So magkakaroon po siya ng physical damage. Pag nakakita na po kayo na medyo mamasa-masa po sa paligid ng kanyang mga dugtungan, yan, possible, meron na po siyang leak. Then second ay yung kanyang itsura. Tingnan nyo, baka bloated na po itong inyong baterya. So yan mga pare ko, pag nakita nyo yun, I do recommend na palitan nyo na po itong inyong baterya at wag nyo na po siyang hintayin sumabog pa. Pangalawang senyales ay mararamdaman nyo na hindi na po magandang performance itong inyong baterya at yung kauna-una nyo pong tatamaan ay ang inyong electric start. Bago po to, one click lamang, start agad yung motor dahil maganda po yung kanyang regundon at maganda po yung kanyang compression. Nung luma na hirap na po yung kanyang regundon, kumbaga mabagal na mabagal at hindi rin po siya makakapag-create ng magandang compression at ang ending ay hard start po itong inyong motor. Hindi lang po electric start dahil dami na rin po dito yung inyong mga ilaw at makaka-experience po kayo pag nag-electric start po kayo ay kukurap po yung ilaw ng inyong dashboard. Pag umaandar naman po na kami yung motor, mapapansin nyo po ang inyong headlight at taillight ay medyo mahina po kukumpara po sa dati. At yung pinaka-worst pa po nito is kukurap-kurap po siya. At pag nag-revolution naman po kayo, yun, doon lang po siya lalakas. Kasama na rin po natin yung inyong busina. Minsan lumihina, minsan lumalakas. Pag ganyan mga pare ko, yung na-experience nyo, lalo na pag wala po yung kickstart, I do recommend na mag-ready na rin po kayo. At mag-prepare na rin po kayo ng spare na baterya in case of emergency.
Tama rin po yan ang inyong fuel pump, mahina yung tunog at matagal po siyang huminto. And lastly, pag chinerge nyo po siya, ay mabilis po siya mag-charge at mabilis din po siyang ma-discharge. Na-experience nyo po yan, lalo na po sa inyong electric start at wala po kayong kickstart, I do recommend na mag-ready na po kayo at magkaroon na po kayo ng spare battery in case of emergency. Tama po mga pare ko yung hinala natin dahil po ng sinabi natin ay na-experience po natin dito sa ating battery. At base nga po noon ay nagduda na po tayo na palitin to base nga po sa ating nararamdaman. At hindi nga po tayo nagkamali noong tinanong po natin dito sa ating battery tester. Ayun nga po, so mayroon pa po siyang voltahe na 12 volts. Kaso nga lang po yung kanyang stored energy o yung kanyang CCA o core cranking ampere ay nasa 58 amps lamang. So talaga naman pong pabigay na rin po talaga itong ating battery. Dapat po kasi nasa 80 to 132 pataas. Basta basehan nyo lang po yung edad at yung mga sign na pabigay na po itong inyong baterya. At sigurado pong 100% po yan na accurate. So hanggang dito lang po yung ating video mga pare ko. Hopefully nakatulong po tayo. Maraming salamat po. Paalam!